Isang magandang araw po, Miss Terry, at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Sumulat po ako ngayon dahil gustong-gusto kong ibahagi ang karanasan ko noong ako ay bata pa. Na kahit siguro maputi na ang aking mga buhok, ay patuloy ko pa rin itong maaalala. Sa ngayon po, ako ay 24 anyos na. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Isay at ito po ang aking kwentong kababalaghan. Lumaki ako sa isang tahimik at mapayapang probinsya sa Pangasinan. Ang aking ina ay nasa malayong lugar at nagtatrabaho bilang kasambahay, habang ang aking ama naman po ay kasama namin sa bahay. 4 kaming magkakapatid at ako ang pangatlo. Pero ang kwento kong ito ay tungkol po sa bunso naming kapatid na si Ray, na noon ay 12 anyos pa lamang. Si Ray Misteri ay isang masayahin, bibo at malambing na bata. Madalas siyang naglalaro sa labas at naliligo sa ilog kasama ang kanyang mga kaibigan. Isang bagay na ginagagalit lagi ng aking ama. Sa umaga, matapos mag-igib ng tubig at kumain, ay agad siyang tumatakas upang makipaglaro. Ako naman ang palaging naiiwan sa bahay, abala sa paglilinis at pagluluto dahil ako ang inaasahan ng aming ama sa mga gawaing bahay. Kapag umuuwi ang aming ama galing sa bukid at hindi niya naabutan si Ray, palagi niya akong inuutusang hanapin ito. Alam kong madalas siyang nasa ilog, kaya't kahit naiinis ako, kailangan ko siyang sunduin. "Hoy, Ray! Halika nga dito! Tumakas ka na naman!" Sigaw ko habang nakatayo sa pampang ng ilog. Nakita niya naman agad ako at agad na nagpaalam sa kanyang mga kalaro. Lumapit siya sa akin, kinakamot ang ulo, halatang hindi pa handang umuwi. "Bakit, ate? Nandiyan na ba si tatay?" tanong niya. Ano sa tingin mo? Siyempre nandyan na, no? At ako na naman ang pinagalitan dahil sa'yo. Nakakainis ka talaga. Sagot ko at halatang inis na inis. Nandito lang naman ako. Hindi naman ako lumalayo. Sagot pa niya, nagtatangkang ipagtanggol ang sarili. Kahit na, alam mo naman na ayaw ni tatay ng layas eh. Dumiretso na kami pauwi. Paulit-ulit na lang ang ganitong pangyayari. Ako ang nauutusang sunduin siya. At siya naman, hindi natututo. Alam niyang magagalit ang aming ama, ngunit hindi niya mapigilang bumalik sa ilog. At gaya nga ng inaasahan, pagkarating namin sa bahay, agad siyang pinalo ni tatay. Sa loob ng bahay, Misteri, tanging mga sigaw ni Ray at pagmamakaawa niya ang maririnig mo. Napakatigas talaga ng ulo mo! Hindi ba ang sabi ko sa'yo? Huwag kang layas ng layas! Tama na po, Tay! Opo, hindi na po ako aalis! Pagmamakaawa ni Ray habang umiiyak. Siguraduhin mo lang dahil sa susunod, hindi lang palo ang aabutin mo. Isang araw, inutusan ako ng aking ama na umutang ng kamatis at itlog na maalat kay Amy, ang naglalako ng gulay. Dahil nahihiya akong mangutang, isinama ko si Ray. Habang hinihintay namin ang naglalako,
Biglang nagtanong si Ray. Ate, kailan kaya uuwi si nanay? Miss ko na kasi siya eh. Lagi kasi tayong pinapagalitan sa bahay at lagi na lang akong napapalo. Nadurog ang puso ko sa sinabi niya. Totoo naman yon, Miss Terry. Halos araw-araw siyang napapalo at wala akong magawa kundi manood at matakot. Huwag kang mag-alala, Ray. Kapag umuwi si nanay, hindi ka napapaluin ni tatay. At saka diba, kapag nagtatrabaho si nanay, nakakain natin lahat ng gusto natin. Oo nga ate, pero mas gusto ko pa rin siyang kasama kaysa kay itay. Kasi hindi niya tayo pinapagalitan. Alam ko naman na totoo ang kanyang nararamdaman. Kaya't imbes na pag-usapan pa ang lungkot, inaya ko siyang maglaro habang hinihintay namin ang naglalako. Kahit sandali lang, gusto kong maramdaman niya ang saya ng pagiging bata at nandito lang ako bilang ate niya. Sa kabila ng mahigpit na pagpapalaki sa amin ng aming ama, masaya kaming magkasama ni Ray. Kapag wala siyang taka sa ilog, madalas kaming maglaro sa bakuran. Nagtatakbuhan sa ilalim ng punong mangga. Naglalaro ng taguan tuwing dapit hapon. At minsan ay gumagawa ng laruan mula sa kahoy at dahon. Mahilig din kaming gumuhit sa lupa gamit ang patpat. Gumuguhit ng bahay na pangarap naming tirhan balang araw. Kapag natutulog kami, madalas siyang nakadikit sa akin kahit pa may sarili siyang banig. Dumating na nga ang araw ng kanyang graduation sa elementarya. Isang araw na matagal naming inaabangan. Sabik kaming mag-umaga, ngunit isang kakaibang pangyayari ang naganap noong gabi bago yun. Dahil umalis ang aming ama papuntang syudad, kaming dalawa lang ni Ray ang naiwan sa bahay. Habang nakahiga na kami sa banig, halos nakapikit na ako sa antok nang biglang may kumatok sa pintuan. 3 sunod-sunod na malalakas na katok. Nagmulat ng mata si Ray at agad na napatayo. Sino yan? Tanong niya, ngunit walang sumasagot. Muling umalingaw-ngaw ang tunog. Sino po yan? Ulit ni Ray. Ngayon ay may halo ng kaba ang kanyang tinig. Pero Misteri, tahimik pa rin. Wala ni isang sagot. Wala ring yabag na maririnig mula sa labas. Ate, Bulong ni Ray sa akin, sabay yakap niya. may tao sa pintuan. Kumakatok pero hindi sumasagot. Dahil sa antok ko, niyakap ko na lang siya at tinapik ang kanyang likod. Matulog ka na, Ray. Wala lang yan. Kinaumagahan, araw na ng graduation ni Ray, dumating ang aming ina. Napakasaya ni Ray nang makita siya at kitang-kita sa kanyang mga mata ang pagkasabik. Kahit naman ako Misteri, hindi ko maikakailang sobrang namiss ko si nanay. Buong araw kaming magkasama at tuwang-tuwa si Ray habang suot ang kanyang puting toga. At kahit sandali, nakalimutan namin ang lungkot at takot sa bahay. Pero Misteri, hindi namin alam na yun pala ang simula ng aming kalbaryo. Nagbakasyon si nanay sa amin ng 1 buwan. At sa panahong yun, punong-puno ng saya ang aming tahanan. Pero isang araw, dumating ang isang hindi inaasahang bisita. Ang matagal ng kumare ni nanay.
Hindi ko nababanggitin ang kanyang pangalan, pero tumatak sa akin ang kanyang malamlam na mata at maputlang ngiti. Kumare, ang ganda na ng buhay mo ngayon ah. Anya, habang sinusuri ang loob ng aming bahay. Tumaba ka na rin. Hindi ka na payat tulad noon. Ngumiti lamang si nanay. Salamat, kumare. Umuwi ako para maalagaan yung mga anak ko. Napabayaan ko na kasi sila eh. Kaya 1 buwan akong magbabakasyon ngayon. Talaga? Buti ka pa, may magandang trabaho. Sagot ng babae, sabay himas sa mga braso ni nanay. Mare, pwede bang makautang ng 300 piso? Alam mo naman, ang hirap ng buhay ngayon. Nakita kong bahagyang nag-alinlangan si nanay bago sumagot. Ay naku, pasensya ka na kumare. Hindi ko muna mabibigay. Kailangan ko pang bayaran ng kuryente. At saka yung ipon ko, panggastos kasi yun sa pasukan nila sa high school. Pansin ko naman ang palihim na matalim na tingin ng babae kay nanay. Ah, ganun ba? Di sige, sa susunod na lang. Sa sandaling yon, Misteri, wala kaming kaalam-alam na ang simpleng pagtanggi ng aking ina ang magiging mitsya ng panibagong bangungot sa aming pamilya. Makalipas lamang ang 1 linggo, biglang nagkasakit si Ray. Noong una, inakala naming trangkaso lamang ito. Isang araw may lagnat siya. Kinabukasan naman ay biglang giginhawa. Pero paulit-ulit itong bumabalik at hindi namin alam kung bakit. Hindi na umalis si nanay sa tabi niya mula noon. Isang hapon, nag-aaway ang aming mga magulang dahil sa patuloy na paghina ng katawan ni Ray nang bigla siyang kinumbulsyon. Misteri, tumitirik ang kanyang mata. Nanginginig ang kanyang buong katawan na parang may kung anong puwersang pumipilit sa kanya. Ray, anak! Sigaw ni nanay. Nanginginig ang kamay habang pilit siyang ginigising. Nagising siya, pero parang may kakaiba na sa kanya. Ngumiti siya sa amin, isang malamig at blankong ngiti. Anong nararamdaman mo, anak? Tanong ni nanay na nangingilid pa ang luha. Ito, kumain ka ha, para lumakas ka at iinom ka pa ng gamot pagkatapos. Pero nakakadalawang subo pa lang ng pagkain ay biglang sumuka ng mabaho at itim na likido ang kapatid ko. Ang kamay niya, Misteri, ay parang nababali na parang magkakaputol-putol. Dagdag pa ang kanin, kinakamay niya na parang wala siya sa sarili niyang pag-iisip. Para ba siyang aso na pilit niyang kinakamay ang pagkain at isinusubo. Diyos ko, Ray, ano ba yung ginagawa mo? Anong nangyayari sa'yo? Nak, tama na yan. Nagsisigawan na kaming lahat dahil sa takot. Ang aking ama, bagamat matapang, ay mabilis na nagpakuha ng dahon ng bayabas upang ipangremedyo kay Ray. Tumagal ng 5 minuto ang ganon bago siya napagod at hinimatay. Isinugod naman namin siya sa ospital, ngunit doon ay mas lalo lamang kaming kinilabutan. Ayon kay nanay, nagwawala si Ray. 5 nurse ang pilit siyang pinipigilan, ngunit sa di maipaliwanag na dahilan, tila mayroon siyang lakas na hindi pangkaraniwan. Tumilapon ang mga nurse at kahit sa kanyang kalagayan, nagpupumiglas siya. Isang iniksyon ng pampakalma lamang ang nagpahinto sa kanya. At nang magising siya, wala siyang maalala. Nasaan ako? Anong nangyari? Nalabis ikinagulat ng aking mga magulang. Kinamusta rin nila si Ray at
Ang sabi nito ay masakit daw ang ulo nito na parang hinahati. Nagtagal ng ilang linggo ang kapatid ko sa ospital pero walang sinasabi ang mga doktor doon. Wala daw silang makita na kahit anong sakit ng kapatid ko. Dahil sa laging masakit ang ulo niya, ay ang findings ng doktor ay mayroon daw siyang TB meningitis. Hindi naman naniniwala ang aking mga magulang na yon ang sakit ni Ray, lalo na at hindi naman nila nakikita ang mga sintomas ng ganong sakit. Ang tao po kasi na may TB meningitis daw ay nagiging isip bata. Kailangang blended ang mga prutas, gulay o anumang pagkain dahil hindi niya ito kayang kainin o di kaya naman ay idadaan sa ilong. Pero ang kapatid ko po, Misteri, ay nakakakain ng maayos na hindi ginagamitan ng blender. Isang araw, nag-usap ang aming mga magulang habang nakatingin sila sa himbing na natutulog na si Ray. Mahal, baka iba ang sakit ng anak natin. Hindi kaya may ibang dahilan kung bakit hindi siya gumagaling. Hindi ko na rin alam. Ang dami ng gamot pero parang lalo lang siyang nanghihina. Baka hindi na doktor ang kailangan niya. Nagkatinginan sila. Parehong may takot sa mga muka. Sa tingin mo ba, albularyo na ang kailangan niya? Wala namang mawawala, diba? Kung susubukan natin. Para sa anak natin. Kaya't nagdesisyon silang tumawag ng espiritual na manggagamot. Nang dumating ang albularyo sa ospital, binalaan niya kami na huwag siyang aawatin kahit anong mangyari. At kung may magtanong na doktor o nurse, sabihin na lang daw namin na siya ang lola ni Ray. Ang matandang albularyo Misteri ay dahan-dahang lumapit kay Ray. Tinitigan ang kanyang muka at bumulong. Sino ka? Biglang lumaki ang mata ni Ray. Para bang nagulat siya. Sino ka? Bakit mo ito ginagawa sa bata? Anong kasalanan niya sa'yo? Naging matigas ang ekspresyon ng albularyo. Tila sinusubukang takutin ang kung anong nasa loob ni Ray. Hinawakan niya ang kamay ng aming kapatid, pero nagpumiglas ito. Galit na galit si Ray. Ang kanyang mga matay parang nag-aapoy. Kami namang pamilya ay walang magawa kundi umiyak sa takot at pangamba. Bago umalis ang albularyo, nagbigay siya ng babala. Kung gusto ninyong gumaling ang anak ninyo, mas makakabuti kung ilabas niyo siya rito. Dalhin niyo siya sa aking bahay para mas magamot ko siya ng maayos roon. Nag-alinlangan naman ang mga magulang ko noon. Hindi nila alam kung susundin ba ang albularyo dahil nag-aalala talaga sila sa kalagayan ng kapatid ko. Umaasa sila na gagaling pa rin siya doon sa ospital. Kaya't lumipas pa ang mga linggo, pero sa halip na bumuti ay lalo pang nangayayat si Ray. Ang kanyang mata ay parang mata na ng isang tarsier. Nakaluwa na dahil sa sobrang humpak ng kanyang muka. Butot balat na rin ang kanyang katawan. Isang gabi, lumapit ang isang nurse sa aming mga magulang. Sa mahinang boses niya, sinabi niya rito, "Mawalang galang na po, ma'am, sir. Subukan niyo po kayang dalhin siya sa albularyo. Baka hindi po gamot ang kailangan niya."
At dahil nga sa lumalang kondisyon ni Ray at hindi naman siya nagagamot sa ospital, nagdesisyon ng aming mga magulang na umuwi na lang. Nang marinig ito ng aming kapatid, himala naman itong nagsalita. Inay, umuwi na tayo. Gusto ko nang umuwi. Labis naman ang tuwa ni nanay. Narinig mo yun, mahal? Gusto na daw niyang umuwi. Oo anak, uuwi na tayo. Kaya't ng araw na yon ay sinimulan nilang ayusin ang papeles sa ospital upang makalabas na agad kami. Bago kami umalis, dumating ang isang babaeng kamag-anak namin na may alam din sa panggagamot. Tinitigan niya si Ray ng matagal at nakita kong nanginig ang kanyang mga kamay. Kailangan nyo nang umalis. Agad-agad. Iba na ang sitwasyon ni Ray. Wala na kayong oras. Ang sabi niya na may takot sa tinig. Hindi na nag-aksaya ng panahon ng aming mga magulang. Agad nilang inayos ang lahat ng papeles at dali-daling umuwi kasama si Ray. Pagdating namin sa bahay, pinayuhan kami ng albularyo. Nahayaan daw muna naming magpahinga si Ray ng 5 araw. Marami pa raw gamot sa katawan niya at wala pa siyang lakas. Kailangan niya munang makabawi bago siya muling gamutin ng albularyo. Sa unang 2 araw, masaya kami, Misteri. Nakangiti si Ray, nakakakain at nakikinig sa amin. Dumalaw pa ang ilang kamag-anak namin at sinabing magpagaling raw siya at magpalakas. Pero sa 3 araw, Misteri, dumating ang kinatatakutan naming mangyari. Maaga akong pumasok noon ng paalaran dahil may exams kami. Pero hindi ko alam na iyon na pala ang huling araw ng aking kapatid. Ayon kay inay, 7:00 ng umaga, humingi raw si Ray ng pagkain. Tuwang-tuwa naman si nanay dahil nagugutom na ang kanyang anak. Pagkatapos, nakapagbawas pa raw ito at agad nilinisan ni nanay. At maya-maya raw ay nagsabi pa si Ray na paliguan siya ni nanay dahil naiinitan ito. Mas lalo namang lumakas ang loob ng aming ina. Naku, mukhang gumagaling na talaga tong anak ko. O sige, ipaghahanda kita ng panligo mo ha. At habang pinapaliguan niya si Ray, nagsalita pa raw ito. Salamat po, Nay. Ang sarap ng tubig. Pero Misteri, matapos lamang ang ilang oras, nag-iba ang ihip ng hangin. Bigla na lamang daw naghihiyaw sa sakit ang aking kapatid. Hindi ko na kaya, Nay. Ang sakit-sakit na. Ayoko na. Gusto ko nang matapos to. Sabay turo nito sa kanyang ulo at tiyan. Anak, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Gagaling ka, okay? Nanginginig man sa takot, ay pinilit ni nanay na pakalmahin ang aking kapatid. Niyakap niya ito ng buong buo at nagdarasal na pagalingin na siya ng Panginoon. Iyak ng iyak ang inay at pinapatahan si Ray at sinabi na huwag magsalita ng kung ano-ano. Pinatawag kaming lahat at nagsiiyakan na rin kami, Misteri, nang makita naming namamaalam na si Ray. Iba na ang itsura niya, malatang malata at halos gray o itim na ang kulay ng kanyang mata. Hindi ko maipaliwanag pero parang wala nang buhay at kislap ang mga tingin niya. Wala na ring emosyon ng kanyang mukha, Misteri. Para bang sawang-sawa na siya sa sakit na kanyang nararamdaman.
Hirap na hirap kaming makita siyang ganon, lalo na sina nanay at tatay. Napakabata pa ng anak ko. Bakit kailangang mangyari sa kanya to? Sambit ni tatay habang naluluha na rin. Misteri, buong gabi namin siyang binantayan. Wala ni isa sa amin ang natulog o nagpahinga man lang. Lahat kami ay sinigurong nasa tabi kami ni Ray. Pinaramdam namin ang pagmamahal namin sa kanya. Pero pagpatak ng alas 5 ng umaga, tuluyan na niya kaming iniwan, Misteri. Nawala na ang bunso naming kapatid. Lahat kami ay humagulgol sa iyak at hindi namin matanggap. Sobrang sakit. Naroon din ang ilang mga kapitbahay na nakiramay at nag-alala. Ang isa sa kanila ay lumapit kay nanay at tatay at mayroon siyang sinabi na ikinagulat namin noong una. Ang sabi niya, subukan daw naming ipasok ang kamay namin sa likod ni Ray. At pag ito daw ay lumusot at umangat ang likod nito, ibig sabihin ay namatay si Ray sa kulam. Pero kapag pinasok naman namin ang kamay at hindi lumusot ang kamay namin sa kabila, ibig sabihin namatay si Ray sa normal na sakit. Dahil sa kagustuhan namin talaga na masiguro ang totoong nangyari sa kapatid ko, ginawa ito ng inay. Saksi kaming lahat na nakakita. Nakaangat nga ang likod ni Ray at lumusot sa kabila ang kamay ng inay. Nag-iyakan muli kami. Ang hirap-hirap tanggapin. Ang inosenteng kapatid ko ay biktima nga ng kulam at hindi pa namin alam noon kung bakit. Ang daming tanong ng aming mga isipan, lalo na ang aming mga magulang. Hindi pa sana niya panahon, pero may isang taong walang puso ang naging dahilan para mawala siya sa amin. Sa burol ni Ray, may napansin kaming kuto sa unan niya. Ayon sa mga matatanda, pahiwatig daw yun na hindi siya namatay sa natural na paraan, kundi sa kulam. Habang patuloy ang lamay, dumating ang ilang kamag-anak upang makiramay. Pero isang insidente ang gumimbal sa amin. Biglang nangisay ang isa sa mga bisita. At nang magkamalay ito, umiiyak siya ng paulit-ulit na nagsasabing, Inay! Itay! Kunin niyo ako dito sa eskwelahan! Nandito ako! Hindi ako makalis! Naiwan ako rito! Para siyang batang nagmamakaawa. Nang marinig namin ito, nagpasya kaming magpunta sa eskwelahan at magdasal. Naisip kasi namin na baka si Ray ito at humihingi ng tulong. Mahigpit ang bilin sa amin. Ano man ang mangyari, huwag raw naming pansinin kung biglang bumigat ang aming katawan o pakiramdam. Habang nagdarasal sa eskwelahan, naramdaman naming lahat ang biglang pagbigat ng aming mga likod. Para bang merong dumagan o sumakay sa likuran namin. Matapos ang panalangin, halos bagsak ang aming mga katawan sa pagod. At pag-uwi namin, muli naming dinasalan ang bangkay ni Ray. Misteri, maniwala man kayo o hindi, doon namin napansin ang dati niyang malungkot na ekspresyon ay tila napalitan ng bahagyang ngiti. Marahil tanda iyon na nakuha na namin ang kanyang kaluluwa mula sa eskwelahan kung saan siya sinasabing
nabati ng masamang elemento. Marami ring hindi maipaliwanag na pangyayari ang naganap sa Lamay Misteri. May mga pagkakataong bigla na lang nawawala ang ilan sa kanyang mga paboritong gamit at lilitaw lamang kapag aburido na kaming hinahanap ito. Pero ang isa sa pinaka-nakakakilabot na nangyari ay noong gabi noong 1 ng Nobyembre. Binigyan ng kuya namin si Ray ng laruang barel. Inilagay ito sa ibabaw ng kanyang kabaong bilang pagtupad sa isang huling hiling. Ang pinsan kong nagbabantay noon sa harap ng kabaong ay tila hindi makapagsalita. Bigla na lang nagkagulo ang lahat nang pumutok ang laruang barel. 2 beses itong nagpaputok pataas at ang pangatlong bala ay lumabas papunta sa may pintuan, eksakto sa paanan ng kabaong. Nang tingnan namin ang barel, nandoon pa rin ito sa parehong posisyon kung saan ito unang nakalagay. Pero ang pinsan ko, Misteri, ay nanginginig sa takot. Aniya, nakita niyang bumangon ang barel at may humila sa gatilyo. Walang sino man ang nakagalaw nito, kaya hindi maipaliwanag kung paano ito nangyari. At ang mas nakakakilabot, ang bala ay kulay berde, hindi katulad ng bala na kasama ng laruan. Isa pang dagdag sa aking kwento, Misteri, maging ang cellphone ng ate ko ay naging bahagi ng mga misteryosong pangyayari. Nilapag niya ito sa upuang kanyang inuupuan habang nagbabantay sa kabaong ni Ray. Saglit lamang siyang umalis upang magpapalit ng barya. Pero pagbalik niya ay wala na ang kanyang cellphone. Wala namang ibang tao sa loob dahil lahat ay nasa labas. Nagsimula kaming maghanap at laking gulat namin, Misteri, nang makita ito sa ilalim ng kabaong ni Ray. Misteri, muling bumalik sa aming mga alaala na noong nabubuhay pa si Ray, mahilig siyang kunin ang cellphone ng ate ko nang hindi nagpapaalam upang maglaro ng games. Para bang kahit nasa kabilang buhay na siya, ay ganoon pa rin ang kanyang ginagawa. Dumating ang araw ng kanyang libing. Laking gulat namin na halos buong barangay, pati na rin ang ibang tagalugar ay dumalo. Maraming nagbigay ng abuloy at lahat ay nagsabing kilala daw nila si Ray. At isa nga sa mga dumalo ay ang kumare ni Inay na umutang noon sa kanya. Napansin naming tila ba matindi ang kanyang pagdadalamhati. Nang sumapit ang gabi, nag-iinuman ang mga tao sa bahay. Si Nanay, labis ang lungkot at nagpakalasing. Paulit-ulit siyang umiiyak. Hindi pa rin niya matanggap ang pagkawala ni Ray. Habang pinapatahan namin siya, isang malakas na kalabog ang gumulat sa amin. Para bang may mabigat na bagay na bumagsak. Pero nang tingnan namin, walang kahit anong nahulog o nabasag. Hanggang ngayon, wala kaming maipaliwanag na dahilan sa ingay na yun. Makalipas ang ilang linggo, isang nakakagimbal na revelasyon ang aming natuklasan. Isang araw, ang kumari ni Inay ay pumunta sa bahay ng aming kapitbahay upang mangutang muli. Pero dahil pareho silang kapos sa pera, hindi siya napautang ng aming kapitbahay. 2 araw lamang ang lumipas. Ang taong iyon na hindi nagpautang sa kumari ni Nanay ay biglang hindi na makatayo.
Para bang may kung anong sakit ang biglang dumapo sa kanyang katawan. At nang ipatingin sa albularyo, doon ay nakumpirma na siya ay kinulam din. Nang tanungin ng albularyo kung may napatay na ba ang taong gumawa nito, sumagot siya ng isang nakakagimbal na oo. Inamin niya na kapatay na daw siya ng isang bata noon. Doon namin napagtanto ang masakit na katotohanan. Ang taong tinutukoy niya ay walang iba kundi si Ray. At ang mangkukulam na ito ay ang kumare mismo ni nanay. Nagalit daw siya noon kay nanay dahil hindi siya napautang. At dahil sa galit, kinulam niya ang kapatid ko. Ayon sa kanya, Misteri, hindi niya daw sinasadyang mapatay ito. Sa kasamaang palad, hindi na niya nagawang bawiin ang kulam hanggang sa maging huli na ang lahat. Hanggang ngayon, Misteri, hindi pa rin namin siya napapatawad. Sa tuwing nakikita namin siya, pilit naming pinipigil ang aming galit. Pero sa totoo lang, gusto namin siyang saktan. Gusto naming gumanti. Kung hindi lang dahil sa takot sa Diyos, baka matagal na namin siyang pinatay. Maraming beses nang kailangang pigilan si tatay sa tuwing mahuhuli namin siyang may dalang itak tuwing nakikita ang babaeng yun. Si nanay naman, hanggang ngayon ay patuloy pa ring umiiyak tuwing naaalala si Ray. Madalas niyang yakapin ang mga lumang damit nito para bang iniisip na nandyan pa rin siya. Hindi pa rin kami tumitigil sa paghahanap ng hustisya para sa kanya. Pero Misteri, inamin ng kumari ni inay na ilang buwan na siyang hindi pinapatahimik ni Ray kahit na matagal ng panahon simula nang napatay niya ito. Hanggang dito na lamang ang aking kwento, Misteri. At maraming salamat kung maibabahagi mo ang aming kwento. Ikaw ang nag-udyok sa akin na ibahagi ito. Sana kung nasaan man si Ray, alam niyang hindi namin siya makakalimutan. At sana mapatawad niya rin kami. Dahil sa kabila ng lahat, wala kaming nagawa para maisalba siya. Muli, maraming salamat po, Misteri. Sana po ay may napulot kayong aral sa aming karanasan.